Bakit nga ba ang mga Filipino-Canadians ay kailangang bumalik kaagad sa Canada after 6 months of being away? Nagbabakasyon sa Pilipinas ng 6 na buwan tapos pabalik na uli sa Canada. Wala namang batas pong nagsasabi o nagbabawal, di ba? Kasi you cannot lose your Canadian citizenship kahit matagal kang away from Canada. Pero kasi, maaari pong tumigil ang inyong mga benefits. Ano bang mga benefits ang posibleng tumigil 'pag malayo ka sa Canada ng matagal? Andiyan po yung healthcare coverage, andiyan ang old age security pension, ang GIS, Guaranteed Income Supplement, ang child benefit, pati yung mga GST, HST credit na mga ganyan. Yun. So, yun po ang ating topic ngayon. Kaya stay tuned guys. Hello everyone. Si Ate Menchi po muli ito and welcome back sa another episode ng Menchi's Philcan Life. Salamat sa inyong lahat for always watching. At salamat sa mga nakasubscribe na. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, just click the subscribe button, like, and share. At pwede rin kayong mag-support as a member of our channel. Channel members, guys, what you can do is just click the join button and follow kung ano man yung instruction po ng YouTube to be a channel member ni Ate Menchi. Gusto kong pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you kay Gerald Villaraso, Corazon Binene, Jepons JF My Darters, kay Ariandel Malinaw, Marlo Kwasay, Marciano at Nimpa. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Thank you. Now let's go to our topic, guys. It has been misunderstood by many kung bakit babalik sa Canada after 6 months. Ang akala ng iba, mawawala ang kanilang citizenship pag hindi sila bumalik. Hindi po, your Canadian citizenship can stay with you forever. Pero mayroon pong mga benefits na nangangailangan po ng physical presence. Ayun. So, kung hindi na kayo interesado sa mga benefits, yung iba po ay nag-stay na talaga for good sa kung saan man nila gusto. Yung mga iba ay nagsisettle na talaga sa Pilipinas or sa ibang bansa kung saan man. Ang mga seniors po or mga retirees ng Canada, meron silang tawag snowbirds. Yan. Mga snowbirds na kapag winter na, pag malamig na, ay alisan na, puntahan na sa kung saan-saan. Karamihan ay sa Pilipinas. I remember nung ako'y umuwi po, kasakay namin sa eroplano sa Philippine Airlines ay napakaraming mga seniors na magbabakasyon na. Ayan, magbabakasyon na sila. Kita mo namang mga senior sila kasi they're on wheelchair na mas priority, di ba? Kaya, ang dami, ang dami. And then, there will come a time after 6 months or even before matapos yung 6 months, balik ka naman sila uli sa Canada. Yun ho. Kasi nga, ayaw nilang mawala ang mga benefits na tinatanggap nila from Canada. So sa ating video today, atin lang pong iisa-isahin at bigyan natin ng paliwanag sa abot ng ating kaalaman ang tungkol sa mga benefits na maaaring tumigil at maibabalik din naman pag kayo ay nagbalik na sa Canada. Kahit tumigil ho ito, ay you can just reapply most of these benefits. Okay guys, yon. So, ano-ano mga ito, binanggit ko na ho kanina. Ayan, ang isa na po ay ang health coverage. Ang health coverage po sa Canada ay per province. Bawat probinsya may kanya-kanyang sistema ng free healthcare, etc. etc. At meron din pong kanya-kanyang requirement ng physical presence. Karamihan po sa mga probinsyang ito, ang requirement nila ay 183 days or 6 months of physical presence ng paninirahan sa probinsyang iyon. At kapag nakalampas na sa petsang iyon, maaaring itigil ang inyong coverage ng mga health services. So, ano mga probinsya po yon? Okay, like for example, British Columbia, Quebec, Alberta, Manitoba, at saka ang Maritime Provinces, Nova Scotia, ang New Brunswick, PEI, at ang Newfoundland and Labrador, as well as Nunavut, yan. At ang iba naman po ay 153 days, like Ontario. Sa Ontario, ang sabi po ay you are required to stay in Ontario for 153 days or 5 months. And then, huwag kayong lalampas ng 212 na wala sa Canada kasi it will stop. Yan, ititigil po nila ang coverage ninyo. So, ang 153 days guys ay sa Ontario, Yukon,
Northwest Territories, Saskatchewan. Sa Northwest Territories, you need to notify them if you'll be away for 90 days. Pagdating nyo rito, ay magre-reapply pa ho kayo uli. At pag nag-reapply po, may probinsya na nangangailangan pa ng ilang weeks bago ma-reactivate uli o ma-approvean ang reapplication ninyo. I heard in Ontario na wala na yung waiting period. So it's good kung wala ng waiting period. Pero kung iintayin pa ninyo ang ilang weeks, matagal pa. At kung bigla kayong nangailangan ng mga laboratory test or etc., check-up ng doktor, at hindi kayo covered, then you have to pay. Titigil ho ito ng probinsya ninyo, pero pwede rin kayong mag-apply uli. Okay? Pagdating ho ninyo. And then you need another physical presence. Yung mga number of days na requirement ng probinsya, you need to stay there again para ma-supplyan ninyo yung physical presence po ninyo. Okay? Another thing po ay ang Old Age Security Pension ng inyong OAS. Ang OAS naman, alam natin na para madala mo saan mang lugar outside Canada, nang tuloy-tuloy ang pension mo at pinapadala sa iyo doon, you need 20 years of residency in Canada. Pero ang Pilipinas po hindi problema kasi ang Pilipinas at Canada ay meron pong Social Security Agreement na kung saan ho, kahit kulang kayo ng taon ng pagtira sa Canada, ay pwedeng idagdag yung pagtira ninyo sa Pilipinas. Kaya there's no problem kung kayo ay gusto nang magstay for good sa Pilipinas, your old age security pension will continue. It's just a matter of communicating sa Service Canada kung sakaling kayo ay nagkakaroon ng problema tungkol sa inyong old age pension. Okay? Isa pa ay ang GIS, ang Guaranteed Income Supplement. Ang GIS po ay tinatanggap ng mga low-income retirees na kahit na may old age pension na sila at iba pang mga benefits at mga kung ano pang tinatanggap nila ay kulang pa rin. So, ito ay isang support ng Canada government para sa mga low-income seniors who are living in Canada. Yun po yung who are living in Canada. Kaya ang inyong GIS ay titigil kung hindi na kayo living in Canada. At ang palagi pong cut-off is 6 months. Para bang, okay, 6 na buwan ka nang wala dito, siguro ang tagal na nun, no? Matagal na yon. Kaya parang yun ang cut-off time. So after 6 months of stay outside Canada, ang inyo pong GIS ay ititigil ng CRA, no? Kinukuha po ng CRA ang record natin ng paglabas at pagpasok through the CBSA, Canada Border Service Agency. Kaya wala ho tayong kawala. Alam nila kung kailan tayo lumabas at alam nila kung kailan tayo uli pumasok. So what will you do kung napatigil po ang inyong GIS? Magre-reapply kayo guys. Magre-reapply. Pero walang retroactive dito. Yung panahon kayo outside Canada, hindi nyo po makukuha as retro pay. Babalik uli ang inyong GIS kung kayo ay meron na uling residency at na-approve na uli yung reapplication ninyo. Ang laging sinasabi guys sa website ng Canada ay notify Service Canada or CRA kung kayo ay magtatagal outside Canada more than 6 months. Kasi para hindi kayo mabigyan ng overpayment. Kasi kung sakali na 6 months, ikapitong buwan, binigyan pa rin kayo ng inyong benefits, lumampas na, nabigyan pa kayo ng benefits, babawiin din po yun eh. Kaya ang sabi, always inform, notify CRA or Service Canada kung kayo magtatagal outside Canada para hindi kayo ma-overpayment, para hindi kayo mabayaran ng sobra kasi babawiin din po sa inyo yon. Another benefit guys na titigil ay ang child benefit, ang CCB. Ito kasi hong child benefit ay suporta naman sa pag-aalaga, pagpapalaki ng ating mga anak while you are living in Canada din. Residency and income ang basehan po dyan. Ititigil nila ang inyong child benefit after 6 months of your stay away. Kahit na raw po ang inyong spouse ay nananatili sa Canada, pero kung ikaw na caregiver ng bata at ang bata, kayong dalawa, ay away, ay titigil pa rin. Ang punto don't stay away for so long. Dapat huwag lalampas ng 6 months. At ganoon uli ang sabi, notify CRA if you'll be away for more than 6 months para hindi magka-overpayment. Isa pa guys ay ang GST-HST credit. Ngayon po ay binago na ho ang pangalan niyan. Yan ay tinatawag na ngayon na Canada Groceries and Essential Benefit
CGEB. Yan po ay ibinibigay din na suporta sa mga low-income families. So, ang basehan po dyan ay income din and residency in Canada kasi itutulong sa paggastos natin sa Canada. Actually, ang requirement po dito sa GST na ito ay you must be in Canada in the previous month ng pagbabayad sa iyo. So, kung wala ka nga sa Canada in the previous month, then wala ka. This is only a quarterly payment, hindi po ito monthly ang GST. So, maaaring sa next payment ay hindi ka mabigyan. Kaya kung kayo ay dumating na sa Canada, ay magsabi ka agad po kayo sa CRA para kayo ay mabigyan na sa next payment. By the way, this June 5 ay magbibigay po ng top-up one-time na increase ang GST, HST na tinatawag na ngayong CGEB. One time lang po yun. May increase ho kasi. So, magbibigay ng increase at bibigyan kayo ng kalahati. Maliit lang yon, mga amounting to 200, 250, 300. Pero it's one time only sa lahat po ng mga qualified for the GST benefit. And then on in July ho, ay kasunod na po yung another payment for the quarterly payment. At bukod sa mga nabanggit ko guys, maaaring sa probinsya ninyo meron pa kayong ibang mga benefits na tinatanggap na maaaring maapektuhan din ng pag-stay away for so long. Yun ho, no? So yun guys ang paliwanag ng pagbalik sa Canada after 6 months or bago matapos ang 6 months yung iba ay bumabalik na kaagad. Mahirap na raw baka abutin ng 6 months sa daan. If you don't care anymore about the benefits, then you can stay for a long time away from Canada. So, hindi ko po binanggit doon ay ang katulad po ng CPP kasi ang CPP ay kasama ninyo kahit saan kayo magpunta kasi yan ay inyong kontribusyon. And one more thing ay yung mayroon pong mga company pension or mga provincial pension ang tawag nila doon or ano bang tawag, mga private pension. Ang lahat ng yan po ay hindi ho titigil kasi yan yung may contribution ho kayo. So thank you for watching. Sana po nakapagatid ng kaunting kaalaman sa inyo ang ating topic ngayon. Salamat po sa inyo na palaging nanonood. Thank you sa mga nakapag-subscribe na at kung hindi pa, click the subscribe button, like and share. You can also join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members. Thank you kay Gerald Villaraso, Corazon Binene, Jepons JFY Darters, kay Ariane Dalmalinaw, Marlo Kwasay, Marciano at Nimpa. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Thank you. Yun na muna guys. Thank you for watching. Si Ate Manchi from Toronto. Bye! See you in the next episode.